Pogi, 150? Uy, Marvina. Grabe. Lantaran? Dapat dalagang Pilipina ka. Hayaan mong boys ang lumapit sa'yo. Alam mo, Vita, madali yan sa'yo. Marami kang pera. Kapag mayaman ka, palaging nakakakita sa'yo ng kagandahan yung mga tao, no? Tak! It's a true. Kahit nga sa mga kaibigan ko ganun din. Napansin ko lang. Kaya nga palagi kitang kasamang bakla ka. Kasi mayaman ako. Kapal ng mukha mo. Pakainin kita ng 20 pesos Gawin mo ng 50, girl. Baklang to, tinipid pa ako. Sige na. Uwi na tayo, bakla. Inabot na naman tayo ng umaga, May laro pa tayo mamayang hapon. Kailangan matulog ako. Sayang ang pusta. Oo nga. Kailangan mo nang umuwi. Kailangan mo nang bumalik sa pagiging Marvin. Mamayang gabi ka na lang uli maging Marvina. Bakit kasi ayaw mo pang umamin? Nako, bakla. May jumbag na ng kuya. May jumbag pa ng pudrakels. Sige na, bakla. Uwi na ako. Ilang taon nang nagtatago sa lihim niya si Marvina. Bata pa lang siya. Alam niya nang iba ang kulay ng dugo na dumadaloy sa kanya. Ika nga ng karamihan, dugong berde daw. Kaso, hindi yun pwede sa kanilang pamilya. Paano ba naman? Yung tatay, dating sundalo. Tapos yung kuya niya naman, marino. Kaya hindi pwedeng lalambot-lambot. San ka na naman ang galing? Anong oras na? Kasama ko lang po yung mga kaibigan ko, Tay. Tumambay lang po kami. Ha? Tumambay? Kasama mo na naman yung mga kaibigan mong bakla. Tumigil ka sa mga ginagawa mo, Bibigwasan kita. Anong bakla, kuya? Hindi Nag-antay nga kami ng mga babae pero wala masyadong dumadaan. Siguraduhin mo lang, Marvin. Kapag nalaman namin ng tatay na Marvina ka, kapag sumasapit yung gabi, makikita mo. Mas mabuting hindi ka nalang umuwi dito. Hayaan mo na. Sige na. Magpahinga ka na. Huwag mong kalimutang maglinis ng bahay paggising mo. Pagdaan ni Marvina sa harapan ng kuya niya, papuntang hagdan, nakatitig lang ito sa kanya at may kasamang panlalait yung tingin. Sa utak naman ni Marvina, akala mo kung sinong gwapo. Tignan mo yung ilong. Nakalabas pa yung mga paa ng ipis. Hindi man lang maggupit ng buhok. Ay, sa wakas, nandito na ako sa loob ng kwarto ko. I'm finally free. Etong kama na lang ang nagbibigay sa akin ng comfort. Buti pa ang kama, marunong umintindi. Yung ibang naturing na tao, hindi. Ay, bakit ba kasi hindi nila ako maintindihan? Na ayoko maging brusko. Malambot ako. Hindi ako mahilig sa mga babaeng nakapalda.
Ako ang dapat ang may suot nun eh. Mas trip ko yung mga lalaking nakasando. Yung mga nagpapawis. Ay, Diyos ko, Lord help me. Ilang oras ang nakalipas. Hoy! Hoy! Bakla! Gising na! 11:00 na oh. Hindi ka pa naglilinis ng bahay. Saka hindi ka pa nagluluto ng tanghalian. Tambay-tambay pa kasi. Gumising ka na dyan. Bakit ba kasi hindi ikaw yung maglinis? Saka magluto? Laki-laki ng katawan mo, ang tamad mo. Ano? Sumasagot ka pa? Halika nga dito, halika. Tumayo ka dyan. Aray, kuya. Yung damit ko masisira. Ano ba? Sumasagot ka pa kasi. Bumangon ka na lang kapag ginising ka. Ganon kasimple. Aray, ang sakit ng batok ha? Sa susunod, hindi lang yan ang matatanggap mo kapag sumagot ka pa. Bumaba ka na dun. Ako ang pinapagalitan ng tatay eh. Linis ng kwarto, CR, sala, laba, luto. Diyan umiikot ang buhay ni Marvina. Mga gawaing bahay. Paano ba naman kasi? Bunso. Kaya inaabuso ng nakakatandang kapatid. Saka lalambot-lambot din kasi. Matapos niya namang mag-asikaso ng bahay, kaagad na siyang naligo at nag-ayos. Meron kasi silang laban ng volleyball mamaya sa court. Bago naman siya tuluyang makaalis. Hoy! Saan ka na naman pupunta? Sa mga kaibigan mong bakla? Ibili mo muna ako ng Yossi bago ka umalis. Andyan lang yung Yossi sa tapat ng bahay oh. Bakit hindi ka pa makabili? Gusto kong utusan ka eh. Bakit? May magagawa ka ba? Bahala ka dyan. Bumili ka mag-isa mo. Ano? Bibigwasan ko to eh. Tama na yan. Sige na Marvin. Malis ka na. Huwag kang magpapagabi. Baka umaga ka na namang umuwi eh. Sa tagong court maglalaro sila Marvina. Malayo yun mula sa bahay niya. Kapag doon kasi sa court malapit sa kanila, paniguradong makikita siya ng kuya niya at maraming magsusumbong. Dagdag pa riyan, madalas silang pagtripan ng mga lalaki doon. Kaya nagtatago na lang sila kung saan wala masyadong tao. 3:00 ng hapon nang dumating siya sa palaruan. Marvina girl! Bakla! Kumusta? Ay, ba't ganyan? Ang pangit. Ba't ganyan ang mukha mo? Pangit ka na, pumapangit ka pa lalo. Hay nako, Bita. Kung ikaw ba naman, namumuhay kasama ng mga demonyo, sino ba namang hindi maiinis sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Sabi ko naman sa iyo eh, umalis ka na sa bahay mo. Doon ka na lang tumira sa bahay ko. Mag-isa lang ako doon. Walang kasama. Ako nang bahala sa'yo. Anong mag-isa ka? Palagi kang merong ka 150 doon. Makakaistorbo pa ako. Hindi ah. Doon ka sa kabilang kwarto. Saka bibigyan din kita ng ka 150. Para dalawa tayo.
palitan pa kung gusto mo. Ayoko talaga girl ng ganyan. Feeling ko, hindi ko kakayanin. Parang nakakatakot. Sa una lang yun, bakla. Subukan mo muna kasi. Mag-i-enjoy ka din. Saka, hindi ko kayang iwan ng tatay. Kahit naman ganun yun, mahal na mahal ko yun. Pakiramdam ko nga, alam niyang bakla ako eh. Pero hinahayaan niya lang. Etong kuya ko lang talaga yung demonyito. Gusto mo, tanggalin na natin yan sa buhay mo? Sandali lang sa akin yung kuya mo. Ha? Wala kang laban doon. Marino yun. Gugulpihin ka lang nun. Nako, Marvina. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Sabihan mo lang ako kapag punong-puno ka na sa kanya. Akong bahala. Pero sa ngayon, halika na. Mag-warm up na tayo. Malaki ang pusta ng laban. Matapos ng ilang oras ng paglalaro, panalo ang grupo nila Marvina. Kalimitan, si Vita ang sumasagot ng pangpusta ng grupo. Kapag talo, siya ang magbabayad. Pero kapag panalo naman, binibigyan niya ang lahat ng manglalaro, lalong-lalo na si Marvina, na best friend niya. Oh girl, ito, sa'yo na yan. Ibili mo ng pagkain mamaya para hindi ka pagalitan pag uwi. Nako! Bakla, wag na. Ito naman, parang ano. Uy, ano ka ba? Parang ibang tao naman ako sa'yo. Tanggapin mo na. Sige na. Sige. Pero, lilibre kita ng pagkain. Eh di ka nung din, naubos din yung pera mo. No ka ba? Kwek-kwek lang no? Pwede na yon. Kaloka. Habang kumakain, meron silang nakasabay. Gwapong lalaki. Matangkad. Maputi at matipuno ang katawan. Girl, ayan o. Gwapito. Kausapin natin, tara. Rereto kita. Ayoko nga. Niya ako. Bahala ka dyan. Hi, kuya. Gusto sanang magpakilala nung kaibigan ko. Si Marvina. Single yan. Mahilig sa mga kagaya mo. Ngumiti lang yung lalaki sa kanila. Tapos naglakad papalayo. Ang problema nga lang, paglayo sa kanila, kitang-kita ni Marvina na naroon yung kuya niya kasama nung lalaki. Tinuturo-turo silang dalawa ni Vita. Kaagad naman siyang tumalikod para hindi mapansin. Bakla! Bakla! Si kuya andyan. Kasama niya yung lalaki kanina. Tumalikod ka lang para di tayo makita. Eh ano naman? Huwag kang matakot dyan. Malaki lang ang katawan niyan. Hayaan mo siya. Hoy! Bakla! Marvin? Sabi na eh. Postura pa lang ng katawan mo. Alam ko nang ikaw yan. Halika nga dito.
Nakakahiya ka. Tropa ko yun. Aray kuya, masakit. Huwag mong pisilin yung braso ko. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang babakla-bakla. Kasama mo ba to? Itong isang bakla na to? Bakit? Anong problema mo sa aming mga bakla? Wala naman kaming ginagawa sa'yo ha. Ang problema sa inyo, mga salot kayo. Dinadamay niyo pa tong kapatid ko. Kaya nagiging malambot eh. Ikaw ang tunay na bakla kasi pumapatol ka sa aming mga bading. Imbes na intindihin mo na lang kami. Ano? Ha? Gusto mo pa? Kuya, ano ba? Tama na, tumigil ka. Isa ka pa, ha? Ayan. Magsama kayong dalawang bakla. Maganda yan. Tag-isang suntok kayo sa muka. Ayan oh. Magkamukha na kayo. Oy, Vita, bakla, ayos ka lang ba girl? Ayos lang ako, girl. Hindi ko papalagpasin yung ginawa ng kuya mo. Sige na. Umuwi na muna tayo. Kita na lang uli tayo bukas ng umaga. Punta ka lang sa bahay. Nagdadalawang isip si Marvina kung uuwi ba siya o hindi. Siguradong magtatanong yung tatay niya kung anong nangyari sa kanya. Gusto sana niyang itago yung nangyari pero alam niya din nasasabihin yon ng kapatid niya. Kaya natatakot man, umuwi na lang siya ng bahay. Pagkarating niya, maraming tao doon. Naroon yung gwapong lalaki kanina, pati na rin yung ibang kaibigan ng kuya niya. Ano bang nangyari dito? Hindi po namin alam, Tito eh. Kanina nakatambay lang kami. Tapos bigla na lang namilipit. Ang sakit daw po ng tiyan niya. Ewan po namin kung anong nangyari dyan. Baka meron kayong nakain na kung ano. Nako, Aray! Ang sakit! Sobrang sakit ng tiyan ko, tay. Parang pinipilipit. tara na. Dadalhin ka namin sa ospital. Marvin, tulungan mo ako dito. Maraming salamat sa inyo. Mauuna na kami. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Pagdating nila sa ospital, kailangan daw i-laboratory yung kuya niya. Medyo mahal yung presyo kasi nasa private hospital sila. Maya-maya pa, ayon doon sa doktor, wala silang kahit anong makitang problema sa kuya niya. Kaya naman pinauwi lang ito kaagad. Wala pa rin itong tigil sa pagdaing. At tumataas na rin yung kanyang lagdat. Kahit naiinis si Marvina doon, inasikaso niya pa rin yung kapatid niya. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at towel. Pinunasan niya sa leeg papuntang ulo. Ilang saglit naman matapos noon, nakatulog na yung kapatid niya. Kinabukasan, medyo maayos na yung pakiramdam ng kuya niya. Hoy, Marvin. Salamat ha. Pasensya ka na kahapon. Pakisabi din doon sa kaibigan mo. Pasensya na. Hindi nakapagsalita si Marvin ng oras na yon. Sa tinagal-tagal, unang beses niyang narinig yung kuya niyang magsabi ng ganon.
dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Bita. Kasi excited siyang sabihin yon. Pagbukas pa lang ng pintuan, medyo nanibago siya sa amoy ng lugar. Ang baho. Tapos yung itsura ng kaibigan niya, para bang pagod na pagod at walang tulog. Namumutla at medyo hinihingal. Oy, bakla. Anong nangyari sa'yo? Nag-150 ka na naman kagabi, no? Ilan ba na 150 mo? Ha? Wala ah. Kamusta pala? Kamusta nung umuwi ka? Kumusta yung kapatid mo? Ayun na nga. Kaya ako pumunta ka agad dito. Dinala namin kagabi sa ospital. Bigla na lang namilipit kasi masakit daw yung tiyan. Pagdating namin dun sa doktor, wala namang problema. Ang weirdo eh. Pero alam mo kung anong mas weirdo? Paggising ko kanina, ang Kuya Bells mo. Nagpasalamat, girl. Tapos nangingi siya ng pasensya sa nagawa niya. Di ba ang galing? Pwede palang bumait ang demonyo. Mabuti na lang kung ganun. Akala ko kailangan pang tumagal bago magbago eh. Pero tignan mo pa rin, bakla. Kapag bumalik sa dati, sabihan mo lang ako kaagad. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Wala, bakla. Mag-enjoy ka na lang dyan. Celebrate natin. Kasi bumait yung kuya mo. Try mo umamin. Baka matanggap ka na rin. Sa mesa ni Vita, merong napansin si Marbina doon. Mga bote ng langis at itim na libro. Oy bakla, ano to? Mangkukulam ka ba? Oo, bakla. Mangkukulam ako. Joke lang. Wala yan. Pampagana yan para sa mga 150. Kadiri ka talaga? Kala ko naman, dalagang Pilipina ka. Nga pala, bakla. Mamayang gabi, merong onting salo-salo dito sa bahay. Hindi ako papayag na hindi ka sasama. Mamumulutan tayo ng 150. Ha? Bakit? Anong meron? Hindi ko talaga kaya, bakla. Hindi pa ako ready sa ganyan. Birthday kasi nung isa kong jowa. Ano ka ba? Hindi ka talaga magiging ready hanggat hindi mo sinusubukan. Kaya mamayang gabi, sasama ka. Magtatampo talaga ako sa'yo kapag hindi ka sumipot. Titignan ko. Pag-isipan ko muna. Basta mamayang gabi, aantayin kita. Pag wala kang show, FO tayo. Umuwi muna ng bahay si Marvina para tapusin yung mga gawain. Kinagabihan naman ng araw na yon. O Marvin, saan ka na naman pupunta? Gabi na. Dito ka na lang. Samahan mo kami ng kuya mo. Nagkikwentuhan kami, oh. Halika. Sama ka sa amin. Oo nga, Marvin. Halika. Dito ka muna sa amin. Masyado ka kasing lumalayo eh. Hindi naman kailangan. Tara, kwentuhan tayo. Unang beses makita ni Marvina yung ganon. Yung aura ng tatay at kuya niya, sobrang payapa. Tapos,
welcome na welcome siyang sumali sa kwentuhan. Matagal niya ng pangarap yung ganon. Pero ayaw niyang magalit si Vita sa kanya. Pasensya na po, tatay. Kuya, diyan lang po ako sa kaibigan ko. Birthday po kasi. Babawi na lang po ako sa inyo. Anong oras ka naman uuwi? Huwag ka na magpapaumaga ha. Delikado. Uuwi din po ako kaagad, tay. Huwag po kayo mag-alala. Sige. Mag-iingat ka. Nagdadalawang isip man. Nagpatuloy pa rin sa pagpunta si Marvina. Ito yung pakiramdam na gusto mo na ayaw mo. Sa labas pa lang ng bahay ni Vita, maririnig mo na yung mga taong nagsasayahan sa loob. Ano ba? Papasok ba ako o hindi? Ayoko talaga. Uuwi na lang ako. Ano ba kasing ginagawa ko dito? Sana hindi na lang ako umalis ng bahay. Sana nakipagkwentuhan na lang ako sa kanila. Kay kuya, kay tatay. Alam ko na. Magpapakita ako saglit kay Vita. Tapos magpapaalam ako na uuwi na. Kasi marami kaming kailangan asikasuhin sa bahay. O sige. Oh, papasok ko ba sa loob? Tara na. Ikaw ata yung kaibigan ni Vita eh. Ako pala si Lester. Kanina ka pa niya inaantay sa loob. Hindi nakapagsalita si Marvina. Paano ba naman kasi? Etong si Lester. Gwapo. Inakbayan siya nun. Tapos sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Ang bumungad kay Marvina, grupo ng mga kalalakihan. Naroon din yung iba pang kaibigan niyang bakla. Uy! Marvina girl! Sabi ko na eh, hindi mo ko tatanggihan. Ay, eto pala, si Michael. Kasama niya yung mga kaibigan niya. Eto yung boyfriend ko. Tara na girl. Enjoy tayo. Celebrate natin yung pagiging mabait sa'yo ng kuya mo. Eto, alak. Inom. Nag-enjoy si Marvina doon sa lugar. Nawala na sa isip niya na gusto niyang bumalik para makipagkwentuhan sa tatay at kuya niya. Sa ilang oras na lumipas, napakaraming alak ang ibinigay sa kanya ni Lester. Hanggang maya-maya pa, inakyat na siya doon sa kwarto. Walang alam yung ibang tao doon sa pag-akyat nila. At normal lang din naman yung ganon kapag nalalasing na yung customer nila. Medyo hilo na si Marvina ng mga oras na ito. Nakahiga siya sa kama habang nakatingin kay Lester. Naghubad ito ng suot sa harapan niya. Madilim doon kaya hindi niya masyadong nakita pero ang pinagtataka ni Marvina, meron itong kinuhang langis tapos pinahid sa buong katawan. Hanggang sa unti-unting nagbago yung amoy. Malansa. Kitang-kita niya rin na nag-unat ng buto si Lester. Paikot-ikot yung leeg nun at halos mabali na yung buong katawan. Dahan-dahan itong lumapit. Tinakpan niya yung mata ni Marvina
ipinaluhod sa kanyang harapan. Ito ba yun? Ganito ba talaga? Bakit sobrang baho naman? Kadiri naman to. Saka bakit ganyan siya huminga? Hindi pa nga nagsisimula, hinihingal na. Pag-alis nung kamay ni Lester, ang unang nakita ni Marvina ay yung paa. Gulat na gulat siya kasi bakit paa ng matanda? Tapos yung kuko, ang hahaba at ang itim. Tinignan niya yon pa itaas. Kulubot na yung balat. Saksing buhay dito si Marvina. Yung gwapo at binatang lalaki kanina. Iba na yung itsura. Matanda na ito. Kulay puti ang buhok. At napakahaba ng pangil. Sumigaw ng napakalakas si Marvina para manghingi ng tulong. Pero wala. Walang nakakarinig sa kanya. Malakas ang tugtog sa ibaba. Hinawakan siya ni Lester sa damit at ibinalibag. Galit na galit ang itsura nito at walang tigil sa pag-angil. Sunod-sunod na kalmot ang ginawa ni Lester sa kanya. Wala nang magawa si Marvina. Nanghina na siya, kaya humiga na lang sa kama. Inaamoy-amoy na siya ni Lester sa liig, papunta doon sa kanyang tiyan. Ramdam na ramdam ni Marvina yung pagbaon ng kuko. Kasabay nun, ang walang tigil na pag-angil. Hanggang sa... Marvin? Marvin? Si tatay to. Nariyan ka ba sa loob? Halika na, uwi na tayo. Nandito kami ng kuya mo. Wala nang lakas si Marvin para makasigaw. At dahil nakalak yung pinto, merong pang oras yung aswang para kainin yung laman niya. Tito! Sirain niyo na po yung pinto. Iba to. Kanina ko pa nararamdaman yan. Mamamatay po si Marvina sa loob. Kaagad sinipa ng tatay ni Marvina yung pintuan. Pagkabukas nun, kitang-kita nila si Lester. Isang matandang lalaki. Kaagad itong tumakbo sa bintana at tumalon. Sa bilis nun, hindi na naabutan ng tatay. Punong-puno ng sugat si Marvina matapos nun. Hanggang maya-maya pa, nawala na siya ng malay. Nang magising naman, si Vita ang bumungad sa kanyang harapan. Merong itong langis na ipinahid sa sugat niya. Maniwala kayo sa hindi. Yung sugat ni Marvina nagsara. Anong nangyari, Vita? Nasaan ang tatay? Nasa baba, girl. Swerte ka, dumating sila. Kung hindi, todas ka. Ano bang nangyari? Sakit ng ulo ko. Bakit nagbago yung itsura ni Lester? Girl, aswang si Lester. Sabi ko naman sa'yo, di ba? May alam ako sa pangkukulam. Ramdam ko na yon pagdating pa lang nila.
Hindi ko lang alam kung sino sa mga lalaking kasama ni Michael. Kaya hindi ko alam kung sinong papaalisin ko. Sakto naman, biglang dumating yung tatay mo, hinahanap ka. Nung nalaman ko, inakyat ka namin sa kwarto. Kaagad akong nakatunog na si Lester yung nararamdaman ko. Kaya pinasira ko na sa tatay mo yung pintuan. Secret lang natin to, ha? Huwag mong pagsasabi kahit kinino. Ay, oh, andyan na pala sila tito. Iwan ko muna kayo, ha? Kamusta anak? Ayos ka lang ba? Tatay, buti na lang po dumating kayo. Pero bakit niyo po ko biglang pinuntahan? Instinct ng tatay. Siyempre galing militar yan. Meron siyang naramdaman. Tama. Ganun kasi nung sundalo pa ako. Mararamdaman mong merong kakaiba kapag madidisgrasya kayo. Naramdaman ko yun kagabi nung umalis ka. Kaya sumunod kami kaagad ng kuya mo. Pero, ikaw naman, kung ito talaga yung gusto mo, maiintindihan ka naman namin. Ang ayaw lang ng kuya mo, nililihim mo pa kasi. Halata naman. Oo nga. Kaya ko naman tanggapin kung ano yung gusto mo eh. Ang problema lang doon, hindi mo sinubukang kausapin kami ng maayos. Yung mula sa puso. Ayos lang naman sa akin magkaroon ng kapatid na bakla eh. Walang problema doon. Kung anong gusto mo, andito kami ng kuya mo para suportahan ka. Kung para naman yon sa ikakaganda ng buhay mo, bakit hindi? Pamilya mo kami. Kaya dapat nagtitiwala ka sa amin. Andito ko para gabayan ka. Ano pa't tinawag akong ama kung di ko kayang tanggapin at intindihin yung anak ko. Mahal ka ng tatay at kuya mo. Kahit mahilig ka sa 150.